Itong second round ng live natin ngayon kasi medyo bitin yung kanina. So kanina ang pinag-uusapan po natin ay yung tila nakakabahala na ipinapakita ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbabalita sa mass media o sa traditional media doon sa mga kinakasuhan o hinuhuli na mga tao na may pinost o may sinabi na kiniklaim nila ay taliwas o sa batas or sinasabi nila ay pinag-aaralan para sa posibleng pagfa-file ng kaso. Tulad nung sinabi ni Undersecretary Claire Castro na pinag-aaralan ng gobyerno ang possibility na mag-file ng sedition o kaya treason laban dun sa ilang mga retiradong military na nag-suggest sa ating sa active service daw na officers kung totoo ay posible daw makasuhan ng sedition or treason. Or ngunit tinatawag din ng ating mga pahayagan na coup plotters itong mga ito. Inexplain po natin kanina sa part 1 na ang sedition kailangan may tumultuous or may gulo. Okay? Ang treason kailangan po may giyera. Pagka coup d'etat naman, kailangan a swift attack accompanied with violence, strategy, stealth, mga ganyan. At hindi rin po papasok sa mga elemento ng krimen itong mga sa elemento ng tatlong krimen na ito. Pero bakit nire-report pa rin sa mga pahayagan kung medyo tila mahina yung magiging kaso at posible nang hindi naman maging actual case na papasok sa hukuman. Ang purpose nito ay para sa chilling effect, para sa pagsusulat o sa ating paghihikayat, sa ating diskurso, whether sa social media o pag nasa kalye tayo, magdadalawang isip tayo. It is to prevent more speech. Sabi ni Rodel, taas ng rating ni BBM pero bumaba ng 1.7 trillion ang loss sa PSE. Sabi ni Sir Nan, they do not follow these definitions. Remulla became OMB with these rules. Chilling effect singag ba? Tama rin yung sinasabi ni Senadora Amy. Halimbawa, sabi niya, sabi niya, ayan, nagsasalita na nga ang bagong hirang na ombudsman tungkol sa mga kasong iimbestigahan niya at dalawa pa lang na pag-uusapan pareho pang kay Inday Sara. Sabi ni Senadora Amy, ito po ay dahil unang-una nabigo sila doon sa People's Initiative. Tapos nabigo sila doon sa impeachment. So ngayon, ang kanilang style o strategy o taktika ay puntiryahin na for oppression, para takutin o kaya ikulong si VP Inday, ang mga kapatid niya, posibleng daw din si Senadora Amy at ibang mga associates ng mga Duterte. Well, alam naman natin na inimbestigahan ng Kongreso pati mga vloggers na maliwanag naman na hindi naman sikreto kung ano yung ang political side o ano yung political leanings. So, dahil nagfe-fail lahat ng mga schemes nila na ginagamit ang batas at mga proseso at ginagamit din nila yung in fact pati yung electoral system, yung paggamit ng ayuda supposedly to stack the deck in their favor, nabigo din sila. Marami pa rin ang na-elect na mga kandidato ni VP Inday. So ngayon, para makagulang ng konti, mukhang dahas na ang gagamitin. Ito ay ayon din, well, not dahas pero oppression at saka yung pagpapakulong. Kasi hindi na kumbaga, wala nang kid gloves si BBM. Tahasang siya na mismo ang nagsasabi na mga Duterte daw hindi sumunod sa rules pagdating dito sa procurements and so on. Hello, pero kitang-kita naman ang ebidensya. Ang infrastructure program ni PRD, bukod sa sulong na sulong, it changed the face of many cities and changed transportation in the Philippines forever. Hindi pa nga ito na isulong. He's just catching up dun sa mga pagkukulang ng mga dating administrasyon. Burdened na nga ang mga dating administrasyon ng korupsyon and even the present one. And they have nothing to show for it. Kumbaga, kahit sabihin pa ni BBM, magpapaimbestiga siya ng sandamakmak na proyekto, wala pa rin siyang achievement in the concrete sense. Ang isang presidente, hindi lang po isa ang issue na pwedeng puntiryahin. Presidente ka ng maraming issues. Presidente ka ng maraming concerns. Presidente siya with a long table full of cabinet secretaries with very different concerns. Lahat yan importante dapat para sa Pangulo. Pero no, he's a one-trick pony. Hi, Grace. Sabi ni Roselstad, 3 lang talaga umiikot ang arguments ni Yusek.
pinag-aaralan, sasabihin o wala siyang nakita. Tambak na yung pinag-aaralan nila. Sana tumalino na, hindi yung lalong nagiging tuso. Inialagad ni Nasas, Joey at Kokolokoy. Ingat po kayo, Attorney Trix, kasi ramdam ko na DDS vloggers ang puntirya. Yep. Kaya nga maraming mga even dito sa comment section, nakikita natin, so many people are already baiting us into saying things that we don't want to say, or that we don't even mean, or that we don't even intend to discuss. Sabi ni Rodel, paano po ba mapabilis ang pagbabago o pagbaba ni PBBM? He's dragging the whole country along with him. Well, unang-una, hindi tayo pwedeng mag-discuss in that way. Kasi ang sasabihin ay naghihikayat tayo ng pagtatanggal ng isang presidente. Hindi po natin intensyon yung ganyan. Ang intensyon natin ay para maituwid yung mga maling pagpapatakbo o maling mga ginagawa. In fact, para mahuli ang korupsyon. So, ang hinihikayat natin ay ang pagbibitiw ng Pangulo sa kanyang pwesto dahil this will involve his own steam and his own decision. Hindi yung tayo nagpapatanggal kasi matatawag yan na inciting to sedition. Sabi ni Crunchy Nutty Hearty, I still remember the day with B when he said, maybe it's better to be feared. Sounds very Machiavellian. Sabi ni RJ Ignacio, pauwiin nila si Saldico, gamitin nila extradition treaty natin sa Spain. Dahil kapag yan umuwi dito at naipit yan, kakanta yan. Bakit sa tingin ninyo hindi sila interesado na pauwiin? Hindi naman nila gustong kumanta. Yang mga yan. Sabi ni Lark, continuity ang promise niya tapos ngayon lang niya nalaman yan. Di talaga. Sabi ni Anthony, okay, ito yung discussion ni OMB Martires. Sabi niya, di ba impeachable ang OVP, so mahirap yung aresto, much more kaso, very high, Supreme Court will intervene. But iba, he can, with congressman or mayor, but then they're able to bend JBC, albeit clearance. Okay. Ang theory ni OMB, actually, it's a very good one, ni OMB Martires is consistent with the Constitution. Ang Pangulo, impeachable lang siya and therefore immune siya from suit. Kasi hindi nga naman dapat natin maipapatanggal ang isang opisyal through ordinary means like filing cases against them kung impeachment lang po ang pwedeng magpatanggal sa kanila. So you will have the absurd situation na hindi mo siya matanggal sa pwesto pero pwede mong ikulong at iantala pa rin ang kanilang gawain. So ang sinasabi ni OMB Sam Martires, impeachable official si VP Inday, dapat immune from suit siya. O dapat hindi isasabay or hindi pwedeng gawing paraan para matanggal siya ang pag-file ng mga kaso. Sabi ni Napi Boy, in case matanggal si Sec Boying, need pa ba ng bagong shortlist? Yes. Hindi pwede existing list. Ulit yan. Naisip ko baga punching bag lang si Boying din si Attorney Logan. Hindi po, ulit po rin yan. Sabi ni OFW, sabi po, di ba, hindi naman pwedeng ipakulong. Ayan, inulit na niya yan. Ulit na yan. Sabi ni Simpleng Tagabukid, nabigay na? Diyan? Nabigay na? Okay. Sabi ni Simpleng Tagabukid, one day at a time sa ating lahat. Importante maparamdam natin sa mga nasa taas ang ating discontent. But as for now, best to cook good food, eat good, be healthy para makibaka. Nice. Sabi ni Ma'am Kim, nakakahiya na ang government ng Pilipinas. Ginamit daw na example ng professor sa law and international relations in an open event sa University of Scotland ang Philippines economy and rampant corruption. Bakit nahihiya kayo? So, I get it, sinasabi ninyo nakakahiya yung bansa kasi nga rampant ang corruption. Pero ang totoo niyan, if we are doing something about it, then hindi nakakahiya. We have to take a stand. We have to fight it. Sabi ni Rodel, may mga movement po ba na we can support even if nasa Visayas and Mindanao kami? I can't imagine anong mangyari sa Pinas if magpapatuloy ang current status ng government until 2028. Well, I don't know any means other than magrarally din po kayo. Hindi ba? Anong ginawa ni Presidente Duterte, former President Duterte, in 2024 nung hinihikayat niya? Alam na niya, papunta na dito sa korupsyon. Alam na niya yung mga ginagawa ng administrasyon ay taliwas na sa saligang batas. So he went all over the country and everywhere there, a crowd would gather. So ako, ang suggestion ko,
since hindi naman available si former president, then to get more people to conduct their own rallies. Why rallies? Okay, bakit yun ang inihikayat ko? Because people go. It is an affirmative act at nagpapakita ng kanilang by their presence, their conviction on this issue. It is going to be very hard for the president to deny yung dissatisfaction sa kanya when warm bodies are gathered in one place to denounce the acts he commits that are contrary to the Constitution. Sabi ni Rufino, kung waranto po ba maaaring maisampa against Remulla? Yes. To question yung undocketing ng cases, halimbawa in the case of Mayor Bastes filing in the Ombudsman, to question yung minadaling motion for reconsideration, yung answer sa motion for reconsideration, yung resolution ng motion for reconsideration, hinail ni Amy Marcos, ni Senator Amy. So pwede po yun. Sabi ni Mateo, meron bang chance maging fair at independent si Remulla as ombudsman? Ganito yon pinapakita na niya sa atin. Hindi na siya nagkukunwari. He already announced yung pagkalkal sa SALN ni VP, paghahandle ng mga confidential fund cases. Sa tingin nyo, given that kind of information, do you honestly think that he is still going to be fair, at least with regard to VP Inday? Sabi ni Ma'am Charina, BBM has no backbone, no integrity, is ungrateful and pure evil. Yikes. Hi, Kiawi. Yes po, same topic. Okay, kay tunay na Pilipino, hindi po dumadaan sa commission on appointments pag judicial yung parang yung appointment, no? But no, hindi po siya kasama. Independent Constitutional Office yung yung OMB at JBC po ang pumipili sa shortlist. So, hindi na po umuulit for the commission on appointments. Sabi ni Yasi, di pa nga nakakaupo, excited at gusto na nila ma-impeach si Inday Sara. Correct. Sabi ni Jumelski, ploy lang ba yung JBC process? Di naman pinakinggan hinaing ng mga tao. Di talaga sila nakikinig sa hinaing ng mayorya ng mga Pilipino. Well, it's not a ploy kasi talagang may proseso at talagang may mga requirements na dumaan doon. Yun nga lang, I think you do have something there when you say na parang hindi naman tayo pinakinggan. Sabi ni DM, I think Attorney Torion will file co-warrant or petition for certiorari regarding Remulla's appointment. Sabi ni Kim, ano yung University of Edinburgh? Yung yung kung saan nabanggit? Okay. I tried to search for the JBC members, di ko makita yung identity nila. Secret po ba yun? Ang alam ko, parang ganun, kasi you're not supposed to be able to influence them, Sabi ni Ma'am Oseng, baka naman mangyari kay Remulla tulad kay Tory at ang ganindiyan. Hindi po kasi may term yan Hindi yan katulad ng sa Chief PNP na presidente pwedeng i-appoint at i-unappoint siya. Sa Constitution ay nagsiset ng term niya sa ombudsman. Ano ang maximum penalty na pwedeng ibigay ng ombudsman? Hindi po hukuman ng ombudsman. Ang kahiling tulad niya ay prosecutor, parang city prosecutor, ganon. Pero special lang sa mga kaso involving government officials and primarily corruption cases. So, sila yung pero may additional sila, maaari silang mag-adjudicate doon sa mga admin cases, pwede. So, ang maximum na pwede nilang ihatol sa admin cases ay matanggal ka sa trabaho at may perpetual disqualification.
So, pero dun sa mga criminal cases, sila po ang tumitindig ng prosecutor at sila yung nagde-determine ng probable cause kung tutuloy yung kaso sa Sandigan Bayan. Hindi po ang impeachment maaaring dumaan sa ombudsman, sa Congress lang po at saka sa Senate yon. Sabi ni Pilipino kami, sa dami ng nakasalang sa ombudsman, unang lumabas sa bibig, VP Sara agad. Not once, but twice. Di ba? Sabi ni Kim, yun nga lang po, nakaka-proud sa mga Pilipino ngayon, mas marami na ngayon ang gising at mas iniintindi ang buong sitwasyon. Kailangan talaga because we are needed to stand up. Sabi ni Lowell, tama si Digong, hindi na aalis sa pwesto ang mga yan. Hawak nila ang AFP kaya kamatayan lang talaga ang kalaban niya. Well, his father went that way. Sino ang nag-disrespect sa national anthem po? Si Sec Boying ba yan? Ay, si OMB ba yan? Parang I vaguely remember merong ganun ano. Can an ombudsman start an investigation without filing a complaint? Without someone filing a complaint? Yes, pwede. Motu proprio. Sabi ni Waltz, parang kinakasa na ang martial law. At pinipwesto na ni BBM ang mga alagad niya. Yes, at yun nga, lumiliit yung tinatawag nating democratic space. They're already, hinuhuli nila yung mga tao na taliwas yung mga salita or hindi taliwas actually yung hindi nila ina-agree na opinions. So, nag-aano na sila ng ganon, humuhuli na sila ng ganon. Ma'am Rosary, I don't know what you're talking about, justice in the CA. Justice naman talaga ang tawag sa mga nasa Court of Appeals. Sabi ni Ja, paano kung magagawa talaga nila hindi na pwedeng makatakbo si Madam VP? Sinop na po ba? Pwede natin ipamalit? Sir naman, wala pa man din, wala pang ang reklamo, wala pang kahit ano, nag-iisip na kayo ng kapalit. So, unang-una, it's not, look, nabigo na natin sila ilang beses. Bakit parang sumusuko ka na? So, unang-una, talo sa People's Initiative. Pangalawa, talo dun sa impeachment attempt kay VP Inday. Bakit naniniwala kayo matatalo sa mga ganyan? Kasi ito yung iniisip ko eh. If you admit defeat nang hindi pa tayo Sabi ni Ma'am Donna, ano na dapat natin gawin? I trust VP, kaya niya yan, pero nakakapagod na ang mga kalaban. Ma'am, hindi ko naiintindihan kasi andyan na nga yung mga tools, yung karapatan natin magsalita, magpahayag, yung ating pagpupulong-pulong, yung pagpupunta sa mga rallies, andyan na lahat. Alam mo ba na the reason ko konti ang pumupunta ay dahil ko konti ang pumupunta. Ibig sabihin, numbers will fit into numbers. So kung may pagkakataon kayo, tapos hindi naman kayo pumupunta sa mga rallies, may pagkakataon kayo, pero hindi naman po kayo nagsasalita tutod sa administrasyon na ito. Kumbaga, if you are not going to make a contribution, ay talagang matidepress kayo. Ganito yung nakikita kong mindset at tinutulungan nyo yung administrasyon. Na-intimidate kayo. Sabi nyo, hala, ombudsman na si Boying, diba? Unang-una, Congress had a lot of money. Kaya nilang magpunwari. They were the only ones, the congressmen were the only ones who could be able to have swung the People's Initiative. And they did try. Yung mga akala nga nila yung mali nila is that akala nila they could do it quietly. Pero, ayun, nagpalis ng mga tao, kung anik-anik. In fact, they even got the COMELEC to issue an opinion favorable to them. Ay, ano nangyari? Wala, talo. Impeachment. Kala nila, makokontrol nila. O, tignan mo, mali-mali yung House. Ano nangyari? Ano ang ending? Talo. Sasabihin nila, o sige, they'll try next year. O, next year pa yan. So, pangatlo, bakit iniisip ninyo na they'll be able to succeed before 2028? Kayo nga dyan na nagre-reklamo na ubod ng bagal ang Korte Suprema, pagkatapos ngayon iisipin ninyo biglang magiging mabilis yung mga kaso? Bakit pagdating sa mga kaso ni VP Inday, ang tingin ninyo ang bilis-bilis aabutin ng 2028? Pero dun sa ibang mga kaso, inip na inip kayo.
Ano ba talaga? Kasi I think really what's happening here is dinidemoralize talaga kayo ng gobyerno. That's what they're trying to do. They'll just, yung pag-appoint kay Secretary Boying, alam nila. Alam nila yung epekto niyan sa atin. Alam nila na nakaka-discourage yan. Alam nila na matatamaan si VP Inday ni OMB Boying. Pero tingnan mo, anong ginagawa ni VP Inday? Do you think she spends her days worrying about it? Do you think she says, paano kung matalo? Paano kung ma-impeach ako? Paano kung mag-try sila harder next time? Paano kung tumalino na sila at gumaling sila? Does she spend her time doing that? No, she just keeps working. She just keeps helping other people. Tinutulungan niya yung mga kapwa Pilipino. Andun siya sa ground zero sa mga areas na nasalanta. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang OVP efforts. So, my question is this. Bakit tumutulong kayo sa kalaban ni VP Inday? Bukas maaga siya. Sabi ni Drama Babes, bakit ba attorney kay Tatay Digong easy lang nila aber? Ano yung easy lang nila aber? Magagawa nila lahat. What does that mean? Yan lang siya po. Sabi ni Levi, baliw na po ba maituturing si BBM nung sinabi niya parang narinig niya mga voices ng ama niya and allies nito kung ano ang dapat gawin? Well, I think that kulang na talagang kanyang pag-practice sa kanyang comms. Sabi ni Rumi, hindi naman malakas yung si Boying, baka nga after a year magkasakit na ng todo. Well, hindi ko naman iniisip yon, pero ito yung iniisip ko. Hindi siya kagalingan bilang sorry naku masama yata yung sinasabi ko. Yung kanyang stint as the Secretary of Justice, hindi brilliant. Hindi mo nakikita na may mga brilliant moves siya. Parang hindi ko nga nakikita kung merong mga superstar cases na ipanalo sila, nahuli sila. So, paano yun, di ba? Magiging ombudsman siya sa tingin niyo in the time between Secretary of Justice siya at naging ombudsman siya, tumalino siya, gumaling siya, naging outstanding na lawyer siya. Sa tingin niyo nagkaroon siya suddenly ng capability na maging brilliant strategist? Kayo talaga Yan, sabi ni Ja, Mindanao po kami. Yan. Pero lalaban kami para kay Madam VP Inday. Hanggat andyan kayo, lalaban tayo para kay Tatay Digong at kay Madam VP. Salamat sa pagpapalakas ng loob. Hindi ako yung nagpapalakas ng loob, pinapakita ko lang sa inyo just another side of it. Sa totoo lang, yung strength nang gagaling yan sa inyo. Sa inyo yan, sir. Yung lakas ng loob, kayo yan. That is your strength. Kayo po ang malakas. Kasi love niyo si VP Tsaka si sir. Sabi ni Manny Fort, thanks very much, Attorney Twix. Parang nawalan na rin ako ng gana na makipaglaban dahil nagtatagumpay sila ni Boying. Pero nang narinig kita ngayon, biglang nagising ako at nagalit uli para sa bakbakan. Sana hindi galit. Inspiration, guys. Inspiration. Ayun. Sabi ni si simpleng taga-Bukid, way past lakas ng loob. Best. Yan. Mindanawan. Mabuhay ang Mindanao. Pugat ka ng matatapang. Sabi ni Levi, di ba po may way pa na mapaalis si Boying? Dapat isipin natin may pag-asa pa. Oo nga, meron. At hinihintay ko lang yung mga tamang tao dahil alam ng mga lawyers nila kung anong gagawin. Chill lang. Kung magpapadala kayo dito sa parang alam niyo yon yung pag pumupunta yung mga trolls sa news feeds natin o kaya dun sa mga comment section tapos sasabihin, wah, dides, iyak. Nyek, kami yung iiyak. Si Boying Remulla yung SOJ ninyo Kagalingan ba? Tingnan natin, resolve ba niya yung droga? Ilan ba yung announce na ang daming nahuhuli na droga? Ito yung tanong ko. Bakit ang dami ninyong ang dami-daming droga para mahuli sa inyo? Tapos parang wala namang ibang nangyayari. Ang dami pa ring B. Diba? Tayo nararamdaman natin kasi tayo yung tayo yung nandito, tayo yung nakakaramdam ng crime rate. Tayo yung nakakarinig dun sa mga hinanaing ng mga ng mga pulis, mga sundalo na hindi naman pwedeng magsalita in public. Galit din sila. Nararamdaman din nila yung mga pangyayari. Tayong mga tao na hindi naman nakaupo sa pwesto, wala namang limpak-limpak na kayamanan, whether nakaw o legit. Tayo yung nakakaintindi kung anong iniisip ng taong bayan. Tayo yung nakakarinig niyan. So, at tayo yung magsasabi dahil mas marami tayo. Tayo yung magsasabi kung sino ang magiging susunod na presidente at kung ganong katagal pa yung titiisin natin. Tayo yun.
Sabi ni Ma'am Karen, hindi brilliant moves ang description kay Boying. Cunning moves, Exhibit A, Digong. 2/3 din ng HOR signature to impeach the Mulya. Bakit di nag-file si Pulong to impeach him? Buti pa. Bakit siya magpa-file kung wala naman siyang 2/3 vote o wala siyang majority votes? Grabe, talagang hahanapan yun ng dahilan para maasar lang kayo. Ano sa akin, bakit yung happiness nyo nagdi-depend sa ibang tao? Hi kay Bing Jorgensen. Stay the beacon of hope, sabi ni Chester. To all DDS like me, we love you and we support you. Ombudsman na say yes to a question na we can bend the law. Sabi ni Donna, ninong ko, sundalo, busit na daw talaga sila sa admin. O, ibig sabihin, marami tayong kakampi. Merong iba dyan nagsasabi, ano ba, militar, ba't di kayo gumagalaw, ganto. Eh, asar din sila eh. It will all come together. Ako, naniniwala ko, it will all come together one way or another. Eh kasi, nag-i-expect kayo ng mga moves from people who are not you. You can only control your own actions. Mafu-frustrate ka talaga. Kasi sinabi mo, ba't hindi ginagawa to ni VP? Ba't hindi ginagawa to ni Pulong? Ba't hindi to ginagawa ni Mayor Baste? Ilan lang sila? Ang dami nating expectations. Tayo kaya gumalaw? Eh tayo nga, kailangan lang natin pumunta sa rally, di pa nagagawa ng iba. Di ba? It's really going to frustrate you if you're expecting action from people you cannot control. Yan, sabi ni Ma'am Marie, puputok din ang bulkan. Ayan. Sabi ni Ma'am Awi, tuwing nakikita ko si attorney na chill lang, kahit nakaka-overwhelm yung mga events sa papakalma ko, kung sila attorney says, kaya natin to, then kakayanin natin. We just have to do our own thing. Yep. Sabi ni Fear Not, his appointment was no accident. It was a calculated move to silence dissent and mock accountability. Yan ang yan ang makata. There's no longer justice, no longer rule of law, only impunity dressed as governance. Taray. Yan, galing-galing. Sabi ni Michael, kay Tatay Digong pa lang kasi ginawa na ni Boying yung bending the law. Yes, admittedly, nakapunto sila dyan. But, nakapunto sila, so ano yun, papayagan na natin sila manalo. Kasi sa totoo lang, we cannot afford to lose hope. We cannot afford to give up. Kasi nakasalala yung freedom ni Tatay Digong. Sumusuko na may Diyos para di ako sumusuko na may Diyos para sa mga mabubuti. BBM resign. Next. Love it. Sabi ni Jumelski, di niyo ba napapansin mas grabe nangyayari sa Pinas simula nung pinakidnap si PRT? Even nature is protesting. I feel like galit pati ang nature sa ginagawa nila kay PRT. Bring him home alive. Diba, no? So, hindi pa po file. Sabi ni Mateo, any comment po sa pag-file ni Barsaga ng impeachment complaint versus Marcos? Well, iniintay ko pa makita yung grounds. Tama po, Suki, S-O-O-K-I si Suki. Suki good. Suki the sungit. Sabi ni Joy, sabi ni VP, balak daw gawin sa kanya yung pag-freeze ng assets, search sa property niya, tapos di pwede makapag-travel, just like they did to Teves. Oh yeah, I'm pretty sure. Diba, no? So, anong gagawin natin dun sa mga nang-aapi kay VP? Anong gagawin natin? Ayaw niya talaga ng camera. Sabi, Ma'am Karen says, I was talking about the basis that Barsaga and Pulong were both congressmen that can initiate impeachment. Nag-file pa rin naman si Kiko kahit di siya sure if may numbers. It is the drive that symbolizes that he needs to resign. Why are the majority of 40% not going to rallies? Why do we call ourselves the majority when we cannot even make him resign? A 40% share of legitimacy na yan, and why can't we strip it off? I don't have the answers, ma'am. If I did, then nasolve na natin yan. Yung kay Kong Pulong, iba yung tingin niya eh. Para sa kanya, mai-inoculate lang si BBM if you file a losing impeachment case. Which means, kung matalo yan dito sa House ngayon, hindi mo na mafa-filean uli, next year na uli. Eh paano kung magkaroon tayo ng ebidensya between now and the end of congressional session, eh di sayang yung opportunity. Yun yung panig ni Nakong. Sayang yung effort. Why file? Eh di na lang. You can show your hold on. You can? Huli ka, Beans ha? Sorry.